Hello? Oh my gosh, napakarami po. Especially growing up yung dad ko po. Lagi pong pinapatugtog ko sa radyo, mga Whitney Houston songs, minsan mga Mamas and the Papas, The Letterman, then halo-halo po actually, napakarami po. The Carpenters din po, one of the inspirations ko po. Oo, gano'n na. Yes so, po. Yung luma na kakanta mo ba rin? Yes po, opo. Those were my favorites. Halos lahat po ng kanta po ng Carpenters kabisado ko po. Parang cute. Mother ko po. Singer din, kumakanta rin. Yes. Nung bata siya, Contesera. Oh. And actually, nung mga later part na hindi ko sa pagkanta, sa kuya ko naman nakuha ko. Kasi contest din ang kuya mo. Hindi naman po. Pero ikaw hindi mo naisipan mag-contest as a singer? Hindi po. Hindi ko kaya and parang pa-cute lang ako pag kumakanta. Kasi po yung kuya ko, may banda po siya dati. So sa bahay, doon sila tumutugtog minsan and minsan tumatry ako doon sa harap ng mikropono. And feeling ko part din ako ng band. So kung ano yung mga kantahan ng kuya mo, yun yung... Yes, mga minor lyrics ko lang. Parang may Chemical Romance, medyo iba sa genre na tinataha ko ngayon. Pero kasi yung, in general po actually yung family namin, yung kapinsan, meron kaming karaoke sa inuwi naming bukid sa lolo. Yeah. So, kapag nag-gathering kami niya, family gathering, laging naka-on yung karaoke. So, choir ito. Yeah. Miss Krista. Gaya din po nila, galing po kami sa mga pamilya ng mga singers, musicians. My lolo and my mom and her brothers, they're all musicians in the cruise ships. And my mom has a background in theater. So, may mga rock, mga Guns N' Roses, ganyan. Ano pa ba? But my mom, she's a theater actress, so I love Disney also. I love Broadway. Everything, all the genres. I love listening to different kinds of music. So, yeah. Yeah, same. Kayong tatlo pa rin. Since pare-pareho halos ang background sa influences sa music, naniniwala ba kayo sa kasabihan sa industry na ano ba yun? One time, one hit, one wonder. Yung ayoko naman sabihin chamba, no? Yung nag-hit talaga isang tapos biglang nawala na. I mean, I think there are one-hit wonders. There really are, a lot. But I think the good thing about that, one of the good things about it, their songs live forever. So I guess that's fine. It depends on them kung paano nila tatanggapin yun na ay naka-one hit lang ako. Pero para sa akin, kung may one hit ako, edi okay, nakahit ako, period. Okay sa'yo yung gano'n. But on my end, never ko naman expect na magka-hit. It's just that I really want to just release music. And, you know, maybe when I'm older, make my grandchildren hear it. Oh, that's how I sang before. Ganyan. So sana magustuhan din nila, maybe ma-influence din sila. So yeah, just for the memories. I'm glad I get to release songs like this. Kayo, Kim? Dagdag ko lang kay Chris na kasi pag kasi, ewan lang sa inyo, kasi pag yung mindset ko pag nag-release ako ng song, nag-release para lang yan. Nakatalawa ka na ka mo? Oo, marami na yun. 50% yun ay, syempre, for the audiences, and 50% siguro sa akin. Kasi parang nasarap lang sa feeling na I have a song, and it's a beautiful song, and masarap pakinggan, masarap kantahin. Okay. May dagdag ko lang din po, ako rin po, gusto ko lang naman po i-share po yung talent ko, yung aking music po to the audience. So, kung bigla man lang po nag-hit, like one hit wonder, it's still a milestone po na nag-hit po yung kanya. So, okay pa, hindi pa lang pagtanggap niya sa gano'n. Kasi, ngayong mga panahon na ito, alam natin, halos taon-taon ang dami sumusulpot na bago. Okay, my last question. Does anybody of you write songs or nagko-compose? Kung gagawa kayo ng mga sarili niyong kanta para sa inyo right now at the state na ngayon
Anong gusto niyong title sa song na ito? Anong klaseng, you know, repertoire or something? Sa state ko ngayon, baka malungkot yung kanta. Kasi I've been listening to Ed Sheeran's Ed Sheeran. Yeah, Ed Sheeran. Actually, isa po siya sa mga musical directors. And may song siya about loving thyself. It's called Save Myself. Parang, if you want to save someone else, you have to save yourself first. Siguro, somewhere about that topic. Title, to follow na natin. Hey guys. Ako po siguro in the state I'm in po, something hopeful kasi mahilig na po kung makinig niyo yung mga kanta ni Maybe This Time, Forevermore. Yun po, parang ma-LFS na po ko somehow. So baka something hopeful po, something... Focus o ma-ambition pala talaga. Yes po, sakto-sakto po siya. Ang title po, wala din po akong maisip. So maybe someday. Okay. Maybe someday. Okay, Christian. For me, emotional. Siguro yung title, Hinga. Kasi, I think it would be about, I don't know, just releasing my anxieties. Parang nasa set kami kahapon, parang iniisip na, nag-uusap kami ng mga mentor namin and our other co-actors. Yung parang ending is, ang ending ng usapan is, kalaban ko is sarili ko. And I've been so anxious all year at taping, and it's been crazy. Parang yung walang rason, nakakapag-deliver naman ako sa ibang show. Pero ba't dito, parang di ko talaga, napafrustrate ako lately sa trabaho ko. Feeling ko, hindi ko nabibigay yung parang, yung gano'n. Yes, kung ano man yun. So I just want maybe to write a song about releasing the inhibitions, the anxiety, and loving myself and loving what I do. Yung parang believe sa sarili. Pinag-uusapan po ng mga mahal ko dyan sa GMA playlist na kilala nila akong wala talaga akong believe sa sarili ko. Wala talaga. But everyone else, sila po yung nagpupush sa akin. So I'm glad I'm surrounded by the right people. So yeah, Hinga Girl. Yun. Thank you, sir. May push ka rin namin na sumali ka sa beauty contest. Thank you so much. 26 from Chara. Salamat and good luck to the two of you. Thank you. Salamat po. Thank you, Sir Rambit. And our last set of questions will be coming from Miss Raj Alday of Random Republica. Hello, good afternoon. First of all, syempre, congratulations. And siguro as of now, paano niyo masasabi kung gaano ka-importante yung music sa karera niyo ngayon? Siguro for everyone. Mental health isn't talked about a lot, and I won't really go that deep into it, but I'm sure a lot of people can relate. We can't really bring our problems on set because everyone is working. Even the staff and the crew, mas pagod pa sila sa amin, honestly. And I don't know, during break time you can see people listening to music. It's downtime. It's if not an escape, it's comfort. Not just music, the entertainment industry, people on the news, like this is what yan ang pinapanood ng tao eh, yan ang nakapag-comfort sa tao, it affects people, so I think that it's, I don't know, it should be a vital part of life. A lot of songs, kahit na hindi pa nga nangyayari sa'yo, na-apektuhan ka, diba? So I think, yeah, ano bang sinasabi ko? Ayun naman. Ayun, malaking bagay siya na parang for other people it's just a song, but people can listen to one song for a month on loop because it resonates with them that much. And my last song syndrome, because it can relate, and
naaapektuhan ng chemistry ng katawan natin dyan. So, feeling ko, it's science. It helps. It helps, basically. Yun ang gusto kong sabihin. Importante talaga siya. Bukod sa mga sinabi ni Mr. Ang hindi mo sumunod, no? Kung judge ako, panalo na to. Nagagamit ko siya sa taping minsan. If I have to feel sad, especially if my heavy scene,